And Lord wants you to listen. Naka-live to. After you speak, after saying your prayer, what are you going to do? You listen. Kaya pag nagdasal po kayo, kailangan meron kayong silence time. Hindi pwede pagkatapos yung pagkasal, amen. Tapos takbo na, luto na. Pagkasabing amen, give a time to reflect, time to listen to God. Prayer is very important in a Christian's life. Without prayer, one cannot be fully a disciple of Christ. Again, kahit gaano ka pa kagaling sa simbahan, kahit memorize mo pa ang Bible, kahit ikaw pa ang pinaka-close kay Father, if you don't pray, you cannot be a disciple of God. Because prayer makes you humble, gives you humility. Ang taong hindi nagdarasal ay magiging ugat ng kayabangan. Dahil nararamdaman niya na siya ang pinakamagaling. But when you pray, you recognize that there's a person better than you. And that is God. Pagiging humble po ang pagiging mapagdasal. Tandaan po natin yan. So how do we pray? Ayan. Our prayer must be faithful. It must be led by the Holy Spirit. It must be centered on a relationship with Jesus Christ. Kung titignan niyo po parang ng ulit lang. So I want to put emphasis here. It must be led by the Holy Spirit. It must be led by the Holy Spirit. Before you pray, you call the Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Or have a silence first. Ako dati, meron pa akong, nung medyo maganda pa ang oras ko, nag-play pa ako ng music before I pray. I still do that, but rarely na kasi medyo marami lang ginagawa. But I still pray, and pray. How do we pray? Again, we must be faithful. Dapat tapat tayo sa oras natin. Dapat consistent. Hindi pwedeng trip mo lang mag-pray kaya magdarasal ka. Sa pamilya, meron po tinatawag na prayer time. Alam ba, kung ang prayer time mo ay umaga, stick to that time. Kasi hinihintay ka ni Lord. 2 minutes? Okay. How do we pray? Wala ba dito? Wala po dito. Meron tayo, natawag tayong acts. Sa mga beginners, no, in praying, meron tayong tinatawag na ACTS or acts. A is for adoration, C is for contrition, T is for thanksgiving, S is for supplication, and another S is for silence. Kasi you need to listen to the Lord. A, adoration, that's the way you worship. You have to worship the Lord. Huwag kang tetiretso sa in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, bigyan mo naman ako ng girlfriend. Mamaya, tagal ko lang simulang girlfriend, Lord. You start first in praising God. Lord, we praise you, we glorify you. Then you go to the contrition. You ask for forgiveness. Kasi lahat naman tayo ay makasalanan. Ask for forgiveness. Lord, forgive us. Forgive me, O Lord, sa aking pagkakasala. You need to be specific. Nasagot ko na naman po si Mama kanina dahil hindi ako binigyan ng baon. O kaya sa mag-asawa dito, Lord, nagkatampuhan na naman kami ng asawa ko, hindi ko maintindihan. Parehas naman kami ng gustong gawin pero magkaiba kami ng paraan. Kaya nagkatampuhan kami. Pasensya na, Lord. Then after that, T, thanksgiving. You thank the Lord for all the blessings. Kahit yung pinakamaliit na blessing, pasalamatan mo. And lastly, second to the last supplication, that's the time that you ask God of what you need. Again, of what you need. Not of what you want. Needs and wants are different. Doon lang tayo sa needs. Kung ibigay ni Lord yung wants mo, good. Needs more on food, more on shelter, education of the children, your work, so that you can help other people. And lastly, silence. Give space for the Lord to speak to you, for you to listen. Prayer is a means to an end itself. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kapag nagdarasal ka, hindi ka lang nagdarasal dahil sinabi lang sa'yo na magdasal ka. Nagdarasal ka dahil gusto mong magkaroon ng malalim na ugnayan kay Lord. Gusto mong magkaroon ng mas malalim na samahan kasama
ang Panginoon. And when it comes to prayer, brothers and sisters, the person that I will call here ay siyang nagturo sa akin ng pagdarasal. Siya din ang number one critic ko sa aking buhay. Mapa-teacher, mapa-asawa, mapa-speaker, worship, or speaker. Siya yung aking number one critic. And when it comes to prayer, because she's a member of Familia Community, kahit na elementary days niya pa lang ay Familia Community member na siya. So palakpakan naman natin ang pinakamaganda kong asawa ng iisa, pinaka-sexy. Please welcome my sister wife, Merly Mangoba. 2 minutes of sharing. Good afternoon po. Good afternoon. Thank you. Tapos na po. Tinapos na po ng asawa ko yung oras. Anyway po, maraming salamat. First, I would like to congratulate. Nasaan po yung mga members? Pakitaas po ng kamay, yung mga bagong gagraduate, yung mga participants po. Yung mga kabataan din natin, participants, ayan. Uy, matagal ng participant. Maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa tawag ng Panginoon to have a deeper relationship with you through Familia Community. It is such a blessing. Sabi po ni Sherwin kanina, elementary. Hindi naman po elementary. I was 14 years old when I joined Familia Tarlac. Taga-Tarlac po ako. Alam niyo po yung Tarlac, Norte? Diba? Pag pupunta ka ng Baguio, dadaanan mo yung Tarlac City. 14, and this year is my 30th anniversary po sa Familia Community. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon for such grace. 30 years kung nasa kumpanya ako, malaki na ang aking retirement. Sinasabi ko kay Lord, dapat malaki-laki na yung retirement ko sa iyo. And I think yung retirement ko is natagpuan ko ang aking asawa. Di ba kinuwento ni Kuya Sherwin kanina? Nanliligaw siya sa akin noon. I was already a member of the community. At natutunan ko sa community, sa mga kabataan, dapat kapag nagkaroon kayo ng boyfriend, yung mas lalapit ka kay Lord. Kung ang boyfriend or girlfriend mo ay napapalayo kayo kay Lord, nako, hindi siya ang para sa inyo. O tatandaan niyo yan mga singles, yung mga youth natin, at huwag kayong magmadali. In His own time, di ba, there's always a time for everything. So fast forward, naging mag-asawa kami. We celebrated our 60th year anniversary last May, and yung journey namin ay hindi madali. Pero naging successful because of God's grace at dahil doon sa mga nakakasama namin mga couples din sa Familia Community. Yung mga gagraduate po dito, meron po kami tinatawag na home cell. Hindi po ito yung tapos. Sabi nyo, nabudol ako, akala ko 3 linggo lang, 4 na linggo lang. Tuloy-tuloy pala to. Tama po, tuloy-tuloy ito. Kasi ang buhay naman natin ay tuloy-tuloy na binibigay ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. So meron po kayong home cell. Yung home cell po ninyo, yun po yung gagabay sa pag-aaral. So yung couples, kasama po ninyo yung kapwa couples po ninyo. Laging sinasabi ng asawa ko, kung walang Familia Community, baka nagkahiwalay na kami. Dahil doon namin nakuha yung aming formation. And another blessing is nandito po yung 2 anak namin. Hindi kami nahihirapan sa kanilang magturo paano magdasal. Hindi kami nahihirapan sa kanilang magturo paano mag-serve kay Lord. Kasi nakikita nila, naging way of life na namin. Kaya po, yung anak po namin, yung panganay, ay isang lector din. Kahit meron siyang service ng morning mass, alam niya na may schedule siya, hindi na po kami nag-aaway para gumising siya. Siya na po yung nag-prepare. So yun po yung naging buhay namin, bilang aming pamilya. Yun na po siguro yung pinakamagandang biyaya dahil sa panahon ngayon, ang hirap na akayin ang iyong mga anak na magsimba kayo. Kaya po kami tinawag na Familia. Ang core objective po ng aming community ay makapagdala po kami ng maraming pamilya o kayo mga youth, mga kabataan. Later on, invite nyo naman yung magulang nyo. Ako, ganun ako nagsimula. I started youth single sa Familia. But I was able to invite my parents pabaligtad. Sila ang nayakad kong mag-serve sa couples po before in Tarlac. Until nag-work po ako dito sa Makati,
Nag-join po ako ng Pamilya Makati kasi po buong Pilipinas ay meron pong Pamilya Community. And I would like to share, no, yung 30 years na sinasabi ko kanina, ano ba ang naitulong ng Pamilya Community? Dito ko po natutunan na ang pagdarasal should be a way of life. The more you get busy, the more you need to give time in praying. Kami po, ilang taon na rin at napagod na ako sa yaya serya namin. Yung mga mamis, alam nila yan, pag may yaya ka, nagtatrabaho ka, meron kang teleserye sa mga nakakasama mo sa bahay. No? Nakakapagod po. So dumating ako dun sa point na ayoko nang magkaroon ng kasambahay. Sabi ko, kaya natin. And my dad is with me. My dad now is turning 88 this December. Tapos yung mga anak ko po natuto on their own, siguro din guided din. So parang lagi kong sinasabi, paggising ko, anak ako, nanay ako, asawa ako, pagdating ko sa opisina, isa akong empleyado, isa akong kaibigan. So kung hindi ako magsisimula sa panalangin, napakagulo po nung araw ko. Hindi ko rin ginagawa na paggising ko, cellphone muna ang hawak ko. Dahil pag binuksan ko ang trabaho ko, wala na pong katapusan ang pagsagot ko ng mga email ko. Kaya ang panalangin, ang siyang nagiging lakas ko everyday, huwag niyo pong kakalimutan yon. Kasi habang busy kayo, yun yung kaaway natin. Alam niyo po ba yun? Nakaaway natin ang pagiging busy. Kasi pag super busy tayo, nakakalimutan natin ang Diyos. Hindi dapat siya kung anong available time mo. Ang pagdarasal mo, paggising mo ng umaga, pagmulat ng mata mo, sabihin mo, salamat Panginoon. Kasi kahit gaano ka ka-busy, ikaw man ang pinakamagaling na empleyado, mabilis sumagot sa boss mo o mabilis sumagot sa kliyente mo, wala lahat yan kung wala ang Panginoon. Lahat ay biyaya, lahat ay grasya. So yun po ang naitulong ng panalangin sa aking buhay. Nagkakaroon kami ng direksyon bilang mag-asawa, bilang isang pamilya dahil sa panalangin na natutunan ko dito sa Pamilya Community that it should be a way of life. Amen! Amen. Thank you, Miss. Kung ginawin mo mamaya. Like what she said, like what my wife said, prayer must be our priority. Hindi siya sinisingit sa schedule. Serving God is a priority too. This is the last slide. So how God answers our prayers? Yes, sumasagot si Lord yes sa prayer mo dahil alam niya, mabuti yun sa'yo. No, dahil makakasama yun sa'yo. Aside from the yes, ang isa pang magandang sagot ni Lord sa'yo, and aside from yes and no, is wait. Wait. Why? Because maghintay ka, there's a grace in waiting, there's a blessing in waiting. Wait because God has a greater plan for you. Yung pinagdarasal mo ay maliit na bagay lang. Like what Jeremiah 29:11 said, God has a greater plan for all of us. Amen. Brothers and sisters, I want to end this talk with this piece of paper. Our life is like this piece of paper. A lot of folds. Maraming tupi ang ating buhay. Ang daming problema. Ang daming problema. Ang daming challenges. Ang daming struggles. Hindi lang isa. Meron na sa kanan, na-fold ka. Meron pa sa kaliwa, na-fold ka na naman. Nagkaroon ka na naman ng failures. Ang dami mong weaknesses sa buhay. Lagi kang palpak. Lahat na lang ng ginawa mo mali, na-fold ka na naman. Sa dami ng fold mo sa buhay, darating yung panahon na parang ayaw mo na. Nangihina ka na. Pero pag lumapit ka kay Lord, brothers and sisters, si Lord, alam niya pag may problema ka. Ito, lalagay niya sa ulo mo, sasaluduhan ka niya. Pero after that, kahit na lumapit ka kay Lord, ang dami pa rin folds na nangyayari sa buhay. Natupi ka na naman, naiyak ka na naman, ang ganda na ng buhay mo, biglang yung relationship mo, nakipaghiwalay pa ang girlfriend mo sa'yo, malapit na kayong ikasal, ang daming nangyayari. But you know what, brothers and
Check, check. Brothers and sisters, that is life. Ang buhay ay isang paglalakbay, parang isang bangka. Naglalakbay tayo. Naglalakbay tayo ng madaming problema. Don't worry. With those problems, with those faults in life, Sa dami ng problema sa buhay, kapag naglalakbay tayo, talagang minsan, magugulit ka pa. It will tear down your life. Yung pangangatawan mo, magkakasakit ka. Akala mo okay na, pero tayo ng problema. But when you have problems, look at God at the cross. And in that cross, brothers and sisters, in that cross, you will not only see the suffering of God for you, you will also see the love of God for you. Nasasaktan ka dahil mahal ka niya. Na-experience mo yung problema na yan, na naranasan niya rin ng mas malala pa, pero ginawa niya yun dahil mahal. So brothers and sisters, when we pray, we always remember that God suffers because God loves you. You, me, everyone here. The cross is a symbol of God. Brothers and sisters, I hope after this PCLS, you will have your own prayer time. Na lagi ka na magdarasal, hindi lang tuwing birthday mo, hindi lang tuwing Pasko, hindi lang tuwing bagong taon. Okay? Dapat every day, dapat every second of our lives, we have to pray. And may God bless us all. Amen.